Okay, so this is Rain Manguera. Diretso na agad tayo. This video is the gaming DNS. Okay, so ito yung mga ginagamit natin for gaming. So, unang gaming, konti lang to. Kasi na-test ko yung iba, hindi rin ganun hindi consistent ba? May mga araw na mahina. Ito mga to, may ganun din. May mga araw na mahina. Pero most of the time, maasahan sila at magandang alternative sa default na nakalagay na DNS sa smartphone. Okay? So, punta tayo sa mga hindi nakakalaman, DNS po is nasa settings. Punta kayo sa mobile network or connection or connectivity. Ay, mali pala. Dito tayo sa more connections. And then, private DNS. So, ipapakita ko sa inyo. Ito na yung pinaka-common na ginagamit ko ng DNS. Ito yung pinaka-safe sa lahat. 1.1.1.1. Pero alam nyo na yan, na-feature ko na yan before. Ito po yung mga bago na DNS. Una, try natin to ha. Unang DNS na ginagamit natin recently is dns.opendns.com. Okay? Yun. So, supposedly ganyan. Pag hindi nag-work yan, like kunwari, nagkamali kayo ng spelling, hindi mag-work yan, .com nilagay nyo. Si couldn't connect, mawawala ang internet nyo. Okay? Another reason, bakit hindi ko connect yan, mawawala ang internet nyo, okay, is kapag ang gamit nyo is FB10, yung mga ganun, yung promo na isang website lang ang pwedeng pasukan or isang app lang ang pwedeng gamitin. Or ML10, yung Mobile Legends lang, hindi po siya usually gumagana. Ito mga ganitong DNS. Gagana po ito kapag ang gamit nyo is yung mga all access. Ibig sabihin, kahit anong website, kahit anong app, kahit anong games, kahit anong social media pampasukin nyo, all access yung internet na gamit nyo. Like yung unlimited internet, mga ganon. Sa akin, ang gamit ko is Magic Data. So, by the way, di pa tayo kumukonect sa Wi-Fi. Ang gamit natin is mobile data. Pero pwede rin po itong gamitin sa Wi-Fi. So, pwede kayo mag-switch sa Wi-Fi. Pero, just for the sake of parang makamasa na settings, ang gagamitin lang natin dito is itong mobile data lang. Okay, this, I believe I'm using smart SIM card. Okay. But anyway, couldn't connect as you can see. So, palitan natin ulit. Ayusin natin. Again, that's dns.opendns.com. Save. Okay, bumalik na internet. So you can see, again, pagka mali ka na spelling or promo ang gamit nyo, lalabas no internet access. So, dapat tama ang spelling or all access ang gamit yung internet. And babalik na siya. So, we can check muna, opendns.com. Okay, check natin kung maganda ba ang DNS OpenDNS. So, nakikita natin 92% quality. Magandang quality. Pwede sa gaming, video conference, and video streaming. So, pwede siya. Maganda, naka-blue lahat. And mataas yung kanyang quality. At ang ping, 7, average ping, 78 millisecond. May kataasan pero pwede pa yan. At least, okay tayo sa average ping. So, yan po, pwede po yung gamitin niya for OpenDNS. So, try natin sa gaming saglit. Para makita nyo. This is dnsopendns.com ha. So, try natin maglaro. Tingnan natin kung ilang ping or millisecond ilang millisecond ang kaya niya ibigay. Currently, we have 35 millisecond. Kamusta naman sa actual game, no? Pakita natin. Just confirmation lang, mobile data lang gagamitin natin. Hindi po tayo gagamit ng Wi-Fi para makamasa yung setup na gagamitin natin. Para makarelate kayo sa lahat. And also, this is not a 5G phone. This is a 4G phone. Actually, kung familiar kayo dito, this is the Infinix Note 10 Pro. Tandaan nyo ba to? This is the Helio G95 version. Helio G95 version. Yes, ganoon na siya kaluma. Andito pa rin siya, ginagamit pa rin siya. At laspag na ito. Actually, pang gaming ng mga kids dito. Yes, laspag po ito. Pero, makunat pa rin yung battery. Pang gaming pa rin. Kahit paano. I believe this is one of the best smartphones na release ni Infinix. Kung naalagaan nyo ang inyong Infinix Note 10 Pro, kagaya nito, hindi na siya naalagaan kasi may mga cracks na yun. Nabagsak na ng ilang beses. 2 cracks. Yeah. Aside from that, wala namang effects sa performance. Yung pa rin naman. So, nalalaro pa rin. And as you can see, nalalaro nga natin yan. Just so you know, hindi po ako player ng ML. So, yung kilala ko na karakter rin lang. So, yun lang lalaroin natin dito. But, hindi naman yung karakter ang mahalaga rito. Ang mahalaga rito is yung ping na napoprovide ng DNS na nilagay natin. Yung OpenDNS. Alright? Meron pang ibang mga DNS na ipapakita ko sa inyo at ipapatry. Just so you know, para hindi lang kapag medyo bumagal itong DNS na to, pwede kayo lumipat sa iba o lumipat kayo sa iba hanggang sa makuha nyo kung ano yung oras na yun. Nung oras na yun, maganda ang
connection ng DNS. Okay? Also, ang speed at quality ng DNS nakadepende rin sa oras. Minsan may mga oras na mababa or pangit ang connection sa kanila. That is why marami tayong pagpipilian na DNS kasi para pwede kayo lumipat. Pagka low quality yung DNS na yun, lipat kayo sa ibang DNS naman. Try nyo nang itry. Okay? So this one, kanina nakita natin nasa 30 plus yung ping. I think yun na yung pinaka-average na makukuha natin dito sa OpenDNS na to na DNS. Siyempre, isa rin tayo sa mga naunang nag 100%. At ang ping natin ay 220. As you can see, kita nyo naman yata. Nag-fluctuate to 40, 30. Pero try natin yung... Maglaro tayo ng at least mga 3 to 5 minutes. Tingnan natin kung mamimaintain niya below 50 millisecond. That's actually good na yan para sa akin. That's 20 to 40. At least pinakamataas 40. Parang nakita ko saglit ng 50. Ayun, 50. And then balik ulit sa 20. But still, okay pa rin tayo. Pag ang masama kasi, pag nagiging poor na yung ping is pag lumagpas na ng 100. But still, nasa 220 tayo average to 30. Laro lang tayo ha. So, yun. As you can see, maintain natin 20 to 40 millisecond yung ping. Not bad, di ba? So, pwede na yan sa ngayon. So, try naman natin ibang ping. Ano tawag sa ganun? Ibang DNS naman. Try natin. Papakita ko sa inyo. Pangalawang DNS na pwede natin gamitin is, ito, papakita ko sa inyo. Sandbox.opendns.com. Save natin. Okay, connect. Hindi tayo nagka-error. Again, kung magkaka-error yan, lalabas ganito ha. Yan, couldn't connect, mawala ang internet. But, ayun, nawala internet. But, siyempre dapat tama, walang space, walang dire-diretso lang. And then, try natin. Try pala natin. Test natin muna kung okay siya. Copy. Save. So, itong ping monitor. So, ayan, try natin. Tinetest natin siya ngayon. And 91%. Not bad. Pwede. And ganun din average siya. 75 millisecond yung ping. That's good. And nakikita natin okay din siya for games, video conference, and video streaming. Alright. So, maganda siguro gumagamit kayo ng ganito ping monitor. Kung mahilig kayong gumamit ng DNS, maganda meron din kayo nitong ping monitor na to. Paano siya gamitin? Ang gawin nyo is ganito. Like, kunwari, dito sa side ko. Okay? So, ito po yung mga list ko ng mga ginagamit na DNS. So, kapag ka mag-a-add kayo ng DNS, maganda is naka-ready na, ilagay nyo na. Click nyo lang tong plus button and then i-type nyo lang yung DNS na kailangan nyo. Like, lalagay natin base.dns.malvad.net. Ito, gaming DNS din po ito, just so you know. Piliin nyo lang yung DNS na gusto nyo i-test or gamitin ng araw na yon. Click nyo lang siya. Diba, nakalagay na rito. Na-save nyo na. Tap nyo lang. Then, play para matest niya. Yun ang ganda. 99%. Maganda 99%. Ito, try natin na DNS. Maganda pala to. Okay. So, ilalagay natin siya ngayon dito. Try natin ulit. Mataas nga. 95. And this one, 99% actually. So, not bad. Mas mataas pa lang ang DNS ito. Base.dns.malvad.net. So, copy natin yan. Edit. Long press para makopy. Copy. Yan ang ilalagay natin ngayon sa settings natin. So, more connections, DNS. Try natin ito. Mas mataas yung DNS ito eh. So, probably maganda rin ang ping na makuha natin dito. And, pumasok. Okay? Hindi siya nag-error. Try natin sa speed test muna. Gusto ko siyang, nakikurious ako. Try natin siya using Google para mas realistic. Google speed test. Again, we are using mobile data. We're not using Wi-Fi. Latency 60 millisecond. Maganda to actually. Yes, that's overall. Overall speed test po yan. Kung curious naman kayo, i-test din natin sa normal na speed test. Actually, mas maganda magiging score niya pagka sa speed test. Yung normal na speed test, yung Ookla. Ito, this one. Mas maganda magiging ang score niya kung gusto nyo ito. Kung itong ginagamit nyo, yan po. Kung 60 kanina yung millisecond, I believe dito malamang nasa 20 or below pa. 35. Mas mababa pa rin sa 60. Pero, alam ko mas mababa dyan ang kaya niya i-result eh. Actually, natataasan pa ako sa 35 na yan. Retest natin lang ha. Mabilis lang ito na retest. Curious lang ako. Lumalabas o PLDT. I'm not connected sa PLDT. Like I said, that's mobile data.
Pero kumukuha sa PLDT. Yan yung server yata na di-detect niya lang. Minsan conversion lumalabas yan even if you're using we're using mobile data. Yan ang kaya minsan medyo tricky din tong gamitin tong what do you call this speed test ng Ookla. 32 milliseconds. Okay, that's the best right now kasi ganitong oras yata talaga mahina siya, mabagal. So we can check. Naku, na-block pa yata ako sa Mobile Legends at na-kick out na nga ako. Pero if we check, does not exist. Classic. Currently, we have, mas mababa nga siya ngayon. Kanina 35 yung average niya. Ngayon 29 milliseconds. So, mas maganda ang itong Malvad na to. But anyway, kita nyo naman. We can also check again. Malvad, base DNS Malvad. Let's check. 96% quality. 95. Okay. This is good. But anyway, guess yun na kung paano gamitin itong mga gaming DNS na to. If interesado kayo, ito po yung list natin ng mga bagong DNS for gaming. Again, hindi po absolute or hindi 100%, hindi 100% ang reliability nito. May mga oras na mahina ang isa dyan. May mga oras na malakas yung isa dyan. That is why, gamit kayo ng ganitong app, itong ping monitor para matest nyo muna saglit kung mataas yung quality ng internet. Pangalawa is hindi po gumagana ang pagpalit-palit ng DNS. Usually, kapag ang gamit nyong internet ay mga promo lang like FB10, ML10. Yes, hindi pwede dito yung mga single or dalawang website lang or dalawang app lang pwedeng gamitin. Effective po ang mga ganitong DNS, mga gaming DNS na to sa all access ng mga internet. Like this one, Magic Data ang gamit ko. That is why okay siya nag-work. Again, hindi tayo gumamit ng Wi-Fi. Pero applicable din po ito sa Wi-Fi. So, hindi nyo kailangan baguhin itong mga to. Yung mga settings nyo. Edit nyo lang itong private DNS. Automatic apektado na rin ang Wi-Fi dyan kung magkoconnect kayo sa Wi-Fi. But, like I said, para pangmasa, mobile data lang ginamit natin. And 4G lang. Hindi tayo gumamit ng 5G phone. Iba kasi ang resulta pag 5G phone. Kita nyo naman, mas mataas yung pag 4G, 94%. Pero mas maganda ang quality kapag naka 5G kayo. Actually, VoLTE pa nga ito eh. Off natin yung Wi-Fi pala. Let's try again. 94%. Ayun, tumakas siya. Using 5G. Ayun. Pag Wi-Fi nga, mas maganda pala. Oh. Pag Wi-Fi siya, yun yung umakit siya ng 99%. Kung naka-Wi-Fi kayo. Nag-Wi-Fi tayo, 99%. So, mas maganda or mas effective tong gaming DNS na to sa Wi-Fi. Nagna-99 eh. Panalo. But anyway, screenshot nyo na lang. I hope maging useful ito at mapakinabangan nyo sa mga kung saan nyo gustong gamitin ito. Okay? So, hanggang doon lang. Again, Rain Manguera and this is, sana consider nyo mag-subscribe. Mga ganitong video, bala ko this year, bawi ako sa inyo kasi 2023, 2024, puro smartphone reviews tayo. Ngayon, bawasan ko ng konti. Hindi ko sinabing tatanggalin ko yung smartphone reviews. Babawasan ko lang ng konti. Medyo gusto ko lang mag-focus sa tips and tricks. Yung mga ganitong tutorial at saka yung mga podcast or mga ask-out man. Gusto ko mas mag-focus doon. But anyway, I hope makabawi ako sa inyo this year. Again, hindi ko tatanggalin yung reviews. Babawasan ko lang. Mas mag-focus lang ako sa mga tips and tricks kaya nito. Okay? So, sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. Rain Manguera. I'll talk to you again soon.